Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng luntiang bukirin at malinaw na ilog, may mag-inang naninirahan, si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Mando. Si Mando ay kilala sa kanilang lugar bilang isang tamad na bata, habang ang ibang kabataan ay tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagtatanim at pag-aani. Si Mando ay mas pinipiling matulog, maglaro o gumala sa buong maghapon. Si Aling Rosa naman ay isang masipag at mapagmahal na ina. Kahit hirap na siya sa pagtatrabaho sa bukid, ginagawa niya ang lahat upang may makain sila araw-araw. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi na siya makabangon at wala ng lakas upang magtrabaho. Tinawag niya si Mando at mahinang sinabi, "Anak, ikaw na muna ang magtanim at mag-alaga sa ating maliit na lupain. Doon nakasalalay ang ating pagkain." Ngunit imbes na sundin ng kanyang ina, binalewala lamang ito ni Mando. "Mamaya na po," ang lagi niyang sagot. Hanggang sa tuluyan na niyang hindi nagawa ang utos. Lumipas ang mga araw at lalong nanghina si Aling Rosa. Wala na silang makain dahil walang nagtanim o nag-ani. Sa gitna ng kanyang karamdaman, nakiusap siyang muli. "Anak, kahit kaunti lang, magtanim ka para may pag-asa tayong mabuhay." Napilitan si Mando, ngunit hindi dahil sa pagmamalasakit kundi dahil sa gutom. Pumunta siya sa bukid at pabayaan niyang itinanim ang mga buto. Walang tiyaga, walang sipag, at walang malasakit. Makalipas ang ilang linggo, isang himala ang nangyari. Sa kabila ng kapabayaan ni Mando, may tumubong halaman sa lupain. Agad siyang natuwa at inisip na maaari na siyang kumain nang hindi nahihirapan. Hinukay niya ang isa sa mga halaman at laking gulat niya nang makita ang kakaibang bunga nito, maputi, pahaba, at tila matubig ang loob. Tinawag niya ang kanyang ina upang ipakita ito. Sa kabila ng kanyang kahinaan, napangiti si Aling Rosa. "Anak," sabi niya, "iyan ay biyaya sa atin. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang swerte. Ang tunay na biyaya ay dumarating sa taong masipag at marunong magpasalamat." Simula noon, unti-unting nagbago si Mando. Inalagaan niya ang kanilang taniman, diniligan at pinagyaman. Dumami ang mga halamang yon at ito'y tinawag nilang singkamas. Isang gulay na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Mula noon, ang singkamas ay naging simbolo ng paalala sa lahat na kahit may pagkakataong ibinigay ang buhay, tungkulin pa rin ng tao na magsikap, magtiyaga at magmahal sa kanyang pinagmulan. Aral ng kwento, ang biyaya ay hindi lamang hinihintay, ito ay pinaghihirapan. Ang taong tamad ay walang mararating, ngunit ang taong nagsisikap ay pinagpapala.